Welcome to Kalusugan Tips Channel. Ang topic natin today ay 8 pagkaing Pinoy na nakakasira ng bato. Disclaimer, hindi po namin mapapalitan ang payo ng doktor. Mas mainam na kung kayo po ay may nararamdaman, agad na kumonsulta sa inyong doktor. Ready na ba? Pero bago ang lahat, for topic requests and shoutout requests, please like, subscribe, and comment. Tara, tuloy tayo sa ating number 1. Ang pagkain number 1 ay tuyo, daing, at iba pang maalat na isda. Naku, sobrang taas ng sodium ng mga ito dahil sa proseso ng pagpapatuyo at pagpapaalat. Kapag madalas kainin, tumataas ang blood pressure na isa sa pangunahing dahilan ng kidney damage. Kapag mataas ang presyon, napipilitan magtrabaho ng mas mabigat ang kidneys. Sa katagalan, pwedeng humina ang kanilang function. Hindi ibig sabihin na bawal, pero limitahan at huwag gawing araw-araw na ulam. Masarap naman talaga ang tuyo, daing at kung ano pang maalat na isda. Pero huwag ugaliing araw-arawin. Maganda kung paminsan-minsan lang. Sa ating number 2, ang pagkain na number 2 natin ay instant noodles. Isa pa po ito na mataas sa sodium at preservatives. Isang pack pa lang minsan lampas na sa recommended daily salt intake. Ibig sabihin, kung ang isang piraso or isang balot ng isang instant noodles ay lagpas na sa inyong daily salt intake, nako, mas malala kung mas marami pa sa isa ang inyong niluluto. Ang sobrang alat kasi ay nagpapataas ng blood pressure at nagpapahirap sa kidneys. Ito po kasi ang magfi-filter ng ating dugo. So, lalo itong delikado kung may maintenance ka na para sa high blood. Kung kakain man, bawasan ang seasoning at huwag gawing regular na pagkain. Minsan kasi ang instant noodles ay nagiging pagkain pag tuwing naiisipang magmerienda, midnight snack, o kaya naman pag nagsasalo-salo ang mga kaibigan. Pero syempre, as much as possible, maganda po na ito ay iwasan o kaya naman huwag nang kainin. Sa ating pagkain number 3, chicharon at processed meat tulad ng mga hotdog, longganisa at marami pang iba. Mataas ang mga ito sa sodium, saturated fat, at preservatives. Ang kombinasyon na ito ay masama para sa puso at kidneys. Ang processed meat ay may kemikal na maaaring magdulot ng pamamaga or inflammation kapag sobra ang konsumo. Sa matagal na panahon, naapektuhan ang kidney function. Mas mabuting gawing paminsan-minsan lang or parang treat na lang ito sa inyong sarili. Pero hanggat kayang iwasan, maganda kung iwasan na muna. Sa ating number 4 na pagkain, bagoong at patis. Naku po, marami siguro kayong kakilala, kaibigan, kamag-anak na grabe magpatis o grabe gumamit ng bagoong. Maganda na ma-share nyo po sa kanila itong video na ito bilang isang paalala. Kilala ang mga ito na sobrang alat. Kahit kaunting sandok lang, minsan nga kahit katiting na kutsarita lang, ay mataas na agad ang sodium content. Ang sobrang asin ay nagpapataas again ng blood pressure at pwedeng magdulot ng fluid retention. Ito ay dagdag trabaho sa ating kidneys. Ibig sabihin, nag-overwork, nag-overtime ang ating kidneys. Kung may kidney problem ka na, mas mabuting iwasan na ng tuluyan o bawasan ng todo, bawasan ng husto. Kasi tandaan, hindi madali ang magkasakit. Pero ang pinakamadaling paraan ay maiwasan. Para naman sa mga ganitong klaseng pagkakataon, importante ang disiplina. At syempre, kung meron kang mga ganitong klaseng pagkain na nasa bahay, siguraduhin na
sobrang dalang o sobrang minsan mo lang siyang kakainin. Kailangan mo ba ng pera pampagamot? Mag-apply na sa Finbro. Mabilis lang mag-apply at mabilis rin ma-approve. Mababa pa ang interest rates. Click the link in our description box to apply. Mag-Finbro na. Sa ating number 5, pagkain. Number 5 ay soft drinks at matatamis na inumin. Mataas ang sugar ng mga ito na maaaring magdulot ng diabetes. Kapag madalas inumin, ito ang mga dahilan kung bakit ang isang tao ay nagkakaroon talaga ng diabetes or minsan kidney failure. Ito ang mga pangunahing sanhi. Ang ilang soft drinks ay merong phosphoric acid na maaaring makaapekto sa kidney health kapag sobra. Hindi ito agad mararamdaman pero may epekto sa long term. Tandaan, mas piliin ang tubig o fresh buko juice na walang dagdag asukal. Mas okay ito at mas mainam na maging pangunahing source ng inyong iniinom. Tandaan, kesa sa mga soft drinks at kung ano-ano pang mga sugar drinks, magtubig na lang or fresh buko juice na hindi na nilalagyan ng asukal. Sa ating pang number 6, nako, paborito ito ng karamihan. Ang pagkain number 6 ay lechon at matatabang karne. Napakataas sa saturated fat ang matatabang karne. Nakakatulong ito sa pagtaas ng kolesterol at blood pressure. Kapag naapektuhan ang puso at daluyan ng dugo, nako, damay-damay na, nadadamay din ang kidneys. Lahat kasi ng dugo ay dumadaan dito para ma-filter. Hindi kailangan tuluyang iwasan, pero kontrolin ang dami at dalas ng pagkain. Sabi nga nila, in moderation. Lahat ng sobra ay nakakasama. Sa ating number 7, pagkain na canned goods tulad ng corned beef, sardinas na maalat at marami pang iba. Mataas ang sodium ng karamihan sa canned goods para tumagal ang shelf life. Kahit mukha silang harmless, malaki ang epekto kapag madalas kainin. Ang sobrang asin ay nakakapagpataas ng presyon at maaring magdulot ulit ng water retention. Parehong nakaka-stress para sa kidneys. Kaya kung merong option na low sodium, maaring yun ang piliin. Pero tandaan, kahit low sodium pa yan, basta dilata, huwag gawing araw-araw na ulam. Para sa ating number 8, last but not the least, ang pagkain ng balot at iba pang mataas sa protein. Tandaan, kapag sobra, hindi maganda. Mataas sa protein ang balot at iba pang mga animal-based protein. Pero kapag sobra ang protein intake, mas napapagod ang kidneys sa pag-filter ng waste products. Sa taong may existing na kidney problem, maaaring mapabilis ang paglala ng kondisyon. Hindi ito agad mararamdaman kaya akala ng iba ay okay lang. Ang susi dito, moderation. Lalo na kung may kidney disease o mataas ang creatinine level. Kaya tandaan, hindi ipinagbabawal pero dapat may disiplina, dapat in moderation. Yan ang ating 8 pagkain na dapat kontrolin at iwasan. Kung meron kang kakilala, kaibigan, or kamag-anak, maaaring isend mo itong video na ito para makapagbigay alam kung ano ang mga dapat iwasan at dapat pigilan. Once again, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Kami po ay tuwan-tuwa dahil kayo ay nandyan at patuloy na nagiging viewer namin. Para sa mga topic request at shoutout request, please like this video. Maaaring mag-subscribe and mag-comment kung ano ang feedback mo or kung ano ang experience mo sa topic na ito. Maraming salamat at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pang video.